Pagka-camping tayo kahit sa kalsada niya sa tabi-tabi, hindi tayo magpapaalam at ang goal matapos ang buong magdamag na hindi tayo nabubuking na dito tayo matutulog sa ating motorhome. Kadami kong gravy. May tendency na silipin ako kasi iisipin nila yung mga tao dito kung may magroronda mga pulis mamaya dito na naiwang bukas yung bintana ng L300. CCTV yan. 50-50 nga. Kain mo tayo. Merong nervyos na kasama ngayong gabi. Okay, welcome back to another challenging episode about camping. Okay, bago natin simulan yung gagawin natin ngayong gabi na to, since na wala tayong biyahe, wala tayong adventure at bumabagyo, kasalukuyang ngayon mismo na gabi na to ay humahagupit ang bagyong si Karina sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So hindi man safe na lumabas, pero sisikapin ko na maging safe. Ako ang natira sa base camp, so sabi ko lalabas ako para gawin itong bagay na ito na gusto ko siyang gawin noon pa, pero hindi ko siya magawa-gawa. Pero ito na yung pinaka-perfect na panahon, pagkakataon para gawin itong bagay na ito. First of all, anong ibig sabihin ng camping? Camping, nasa labas ka, matutulog ka ng isang gabi or more than isang gabi sa isang protective or protected area within the nature. And then yung susunod natin gagawin is ito yung stealth. What is stealth? Ito yung pamamaraan na pasikreto or pag-iwas sa mga dapat iwasan, or sa madaling salita, pababawi natin, dapat hindi ka makita, hindi ka mabuking at hindi ka mahuli sa iyong kinakalagyan. And then i-mix natin yung dalawa. Stealth camping. Ang ibig sabihin nun, stealth camping is the act of parking your camper van or your motorhome in any area without paying for a parking spot or a parking lot. So ibig sabihin, ang gagawin natin ngayon is stealth camping. Pagka-camping tayo kahit sa kalsada niya sa tabi-tabi, hindi tayo magpapaalam at ang goal matapos ang buong magdamag na hindi tayo nabubuking na dito tayo matutulog sa ating motorhome. At ang motorhome natin ngayon ay ito, yung L300 delivery van natin. Yan ang gagamitin natin. So ano pang natin? Medyo paga pa, kailangan pa mag-ipon ng mga kailangan nating ibaon sa loob ng ating sasakyan na magsisilbing ito yung tulugan natin or itong bahay natin magdamag. Hopefully hindi tayo madali, hindi tayo mahuli, or hindi tayo mabuking, no? Hindi tayo masilip. Pero let's go. Excited ako na kinakabahan, pero gawin na natin to. Tulitan ko na, let's go. My God, kinakabahan ako. Malakas ang loob kong gawin to kasi hindi yung camper van natin yung dala ko. Kasi alam ko kasi sa sarili ko na kapag yung camper van natin ang dinala natin, eh mabubuking ako o hindi talaga may iwasan na marami ang makakakita kay Watod at posibleng silipin ako o katukin ako o malaman na sasakyan ni Boy first time yung nakapark sa tabi-tabi. So ang kagandahan dito sa sasakyan natin, hindi naman ito nakaset up na pang camping, is mukha talaga siyang delivery van. So hindi iisipin, kahit kayo ba iisipin nyo ba na si Boy first time eh nasa loob ng L300 na puti, napakadaming L300 na puti, di ba? So doon pa lang medyo malaki yung percentage ko na alam ko na may ipupush ko to magdamag. Kailangan ko lang mamili ng mga kakailanganin ko, like siguro pagkain, uunahin ko, hapunan ko. At ang challenge dito, once na nakapark na tayo sa isang spot at once na pumasok ako sa loob ng sasakyan, wala na yung labasan hanggang kinabukasan. Diyos ko naman, bagyo na, gumagawa pa ako ng mga ganito. Pero gawin na natin to. Andito na tayo, umaandar na tayo eh. Dito muna tayo. Pagkain muna ang unahin natin. Bakit parang wala akong nakikitang bukas na
bibili natin pagkain yung mga ano lang, yung mga ready to eat na. Wala akong mangyayaring luto-luto sa loob ng sasakyan. Ni power station nga, wala akong dala kasi power stations ko nasa Bulacan lahat. Tapos yung isa nasa base camp. So hoping na hindi tayo masuffocate dito sa loob ng L300. Tignan natin, malalaman kung makakahinga ba na maayos. Saan ako bibiling pagkain? Okay, nasa sentro na tayo ng Solano. Ang lugar na to ay hindi pa naman talaga city, pero parang pwede na maging city. Hindi ko alam kung saan ako bibili pagkain. Para mas gusto ko na nga lang hindi na bumaba dito ng sasakyan. Yung Jollibee dito, walang park, walang drive-thru. Pero merong KFC dito, parang yun na lang gusto kong biling pagkain. Para may kanin, may manok, diba, may chicken na, may ulam, tapos may drink na. Walang drive-thru. Ayan. Yung KFC meron. KFC drive-thru. Chowking, wala rin namang wala rin drive-thru to. Wala. Okay. So, dito tayo sa Chowking. Hindi, sa KFC. Hindi ko alam anong ordering ko. Hindi pa naman ako fan ng KFC. Ayan. Hello. Tao po. Bakit ganoon? Walang... Hello. Pa-order. Hello sir. Diretso na dito, no? Okay. Sige, pa-order na lang ako po ng 1 piece chicken or 2 piece chicken na lang pala. Original or spicy, sir? Pwede ba mix, hindi spicy tsaka spicy? Thank you. Safe na yung pagkain natin. Sigurado hindi na tayo gugutumin. 7:05, masyado pang maaga para matulog. Parang napaaga natin yung alis ko Pero mag-iikot-ikot muna tayo. Mag-sneak muna tayo ng mga pinagkakabala ng mga tao dito sa paligid-likid na. Marites muna tayo ng mga pinaggagawa na sa buhay. Gusto ko mag-park sa somewhere na alam ko na maraming tao. Hindi dahil sa natatakot ako Gusto ko dun pumunta sa gitna na posibleng pwede akong or pwedeng malaman na may tao sa loob ng sasakyan. Kasi kung pupunta ako sa mga ibang sulok-sulok, sigurado uwi na tayo. Successful ang stealth camping natin. Medyo ilalagay ba natin yung sarili natin sa pedestal na pwede tayong mabuking at pwede rin hindi, 50-50. Hindi ko alam kung yung suot kong jacket ang problema ko. Malamig ang klima. Pero parang naiinitan ako. Kasi parang maling jacket yung suot ko. Parang ito yung windbreaker itong suot ko Tanggalin ko muna para mas maramdaman ko yung totoong lamig ng panahon. Ayan. Ramdamin ko muna kung feel ko dito sa parking na to. Parang gusto ko pa maghanap ng ibang spot. Let's see. Actually yung spot, pwede ako dito sa likod ng tricycle na to sa tapat itong Ace Flower Shop. Ayan. Itong sasakyan na umalis na yan, yung pinagparkingan niya, pwede tayo dyan. Dalawa lang yan. Walang masakyan o hindi pa sila sinusundo ng mga jowa nila. Napaka-chismoso ko dito sa loob. Merong Mr. Donut doon na pwede natin pagkapihan bukas. Sa dalawang isip ako, nakita ko to. Merong poste ng kuryente pala sa taas Spaghetti yung mga wiring. Masama yung panahon.
Baka mamaya niyan kumidlat. Nasa ilalim tayo ng poste na to. Maluto tayo dito. Yan, ikot pa ako ah. Ikot tayo, maghanap tayo ng ibang spot. Hanap tayong iba. Dito lang yung police station eh. Pero pag dyan tayo tumabi dyan, eh safe na safe tayo dyan. Wala ng trail. Kasi talagang patutulugin tayo ng police dyan. Hanap tayo ng iba. Kaya na, ramdam ko na yung lamig nung wala akong jacket. Mag jacket. Dito mas maraming tao dito. Masyado pa kasing maaga para pumwesto eh. Bukas pa yung mga ibang mga establishments eh. Nag-aagaw yung isipan ko. Parang gusto kong matulog na malapit sa police station. Iniisip ko kasi kung ang mga pulis ba ay rumoronda sa gabi. Kung kailangan nilang silipin yung mga nakapark o kung kailangan nilang i-check kung bakit may sasakyan sa tapat or hindi naman sa tapat na tapat, malapit sa kanila, no? Hindi ko alam eh. Natatakot ako na baka pag na check tayo na bakit tayo nakapark, fail na yung natin, yung stealth camping natin. Walang thrill kapag natulog ako sa loob-looban eh. Wala na, mahimbing tulog ko nun sigurado. Balikan ko yung area na yun. Hindi lang sa tapat ng poste. Kailangan ko rin consider yung panahon eh. Baka bumuhos yung ulan mamaya, kumikidlat eh. Ayoko sa tabi ng posting spaghetti yung mga wirings. Ang bango na nung KFC ko. Nagugutom na ako, gusto ko na kumain. Napanto ko naman. Tumutunog pa yung simbahan. Malapit din dun sa kanina, yung natipuhan ko kanina. Pero medyo lumayo-layo lang akong konti. Alright. Feeling ko ito na yun. Again. Ilipat ko muna yung mga gamit ko dito sa harapan dun sa likod. Meron akong tulugan na ni-ready dito eh. Kailangan ko lang ipat yung mga gamit ko dito. May kama na ako dyan, folding bed. Yung pagkain natin, kailangan kong isara yung yung mga bintana. Ang problema kasi dito sa L300 na to, as in all stock to, wala pang ginagawa na kahit ano dito. Ni mga yung rain visor ba dito, para kahit paano sana hayaan kong bukas konti yung mga bintana. Kasi pag umulan, papasok talaga dito. Tsaka sana kahit paano may exhaust. Yun ang iniisip ko. Alright. Nagkasya ako dyan. Okay. Yung baka ma-suffocate ako mamaya. May paraan naman kung paano hindi ma-suffocate. Kailangan ko magbukas ng bintana. Siguro muna yung mga gamit na hindi pwedeng madampot. Kaya magbubukas muna ako ng bintana. Ang consequence naman dun, posibleng makakuha ng atensyon ng mga tao na bakit bukas yung bintana ng L300 na to. May tendency na silipin ako. Kasi iisipin nila, yung mga tao dito, kung may magraronda mga pulis mamaya dito, na naiwang bukas yung bintana ng L300. 50-50 nga. Pero kakain muna ako. Bala na mamaya. Mashed potato, 2-piece chicken, gravy. Kadami kong gravy. Kain muna tayo. Kain. Parang mahalata talaga kapag may ilaw ako sa loob. Malalaman mayroong tao dito sa loob. Wait lang. Hindi ako kanina gutom. Nung naamoy ko yung chicken, nagutom ako na. Bigla ako nagutom. Mga ayos-ayos ng sitwasyon ko sa base camp. Pagkalak ako sa sarili ko sa ganito. Pero ito yung mga magagandang gawin niya. Mayroong thrill, challenging. Galagong ko yung mayak.
Hindi ako makakain maayos pag nagbablog ako. Busin ko lang. Ang hirap kumain, promise. Parang ito yata yung 2-piece chicken na nakain ko sa buong buhay ko na hindi ako nag-enjoy. Hirap ba? Ang tabang ng gravy ng KFC. Ito na lang ang tanging pag-asa. Pwede ka palang busog naman ng malungkot yung kain mo, no? Parang mayroong bagong nilagay sila dito sa mashed potato nila. Nagbago talaga yung lasa ng mashed potato ng KFC. Dahil lasang tinapay, maayos yung ventilation ko. Kahit konti lang ang nakabukas, nakakahinga ako na maayos. So hindi masyadong halata na nakabukas. Konting awang yung mga bintana natin. Kailangan ko munang i-stop yung vlogging ko. I-update ko kayo, ha. Bawat gising ko, mag-check tayo ng oras sa cellphone. Baka sabihin nyo kasi niloloko ko kayo. Bawat check natin ng oras natin, nagbibideo tayo sa labas para nakikita nyo yung oras, nakikita nyo pa rin dito pa rin ako. So far ngayon, wala pa namang nagche-check sa akin, wala pa namang sumisilip. May mga dumadaan-daan pero wala silang pakialam sa akin. So parang ayoko muna magsalita. Okay, time check natin, 8:27, Wednesday, July 24. Ayan, nandito tayo, ha. Ayun yung butika. Nakakatulog na ako. Double check natin yung mga hayaan ko itong bukas na ganito para may hangin pumapasok. Ayan, nakakatulog na tayo. Tahimik na ang kapaligiran. Unti-unti nang nauubos ang mga dumadaan na mga sasakyan sa kalsada. Ang tanging bukas na lang ay ang Jollibee, street lights, at mga mangilan-ngilan dumadaan, mga nakamotor, mga signages na magdamag na nakabukas. Yung katabi ko kanina na parang maliit na department store, hanggang alas 10 pala siya bukas. Sarado na, lights off na siya. So habang palalim ng palalim ang gabi, ay tatahimik lalo itong kalye na to. Isang kalye na maraming tao, pero ngayon ay tahimik na. Challenge mamaya kapag wala na ganong tao, syempre may mga tambayan ng mga siguro hindi ko masasabi na may mga maglalakad-lakad, pero sana siguro napapraning lang ako, pero siguro hindi naman, wala naman. Gusto kong lumabas para makunan sana ng video itong sasakyan kung saan ako nakapwesto, kasi nag-iisa lang ako dito. Buti hindi ako nilalapitan dito ng kahit sino o kahit pulis dyan, kasi malapit tayo sa police station. May CCTV doon, no? Kapag lumabas ako, baka makita ba ako ng mga tao o kung sino mo dyan o yung gwardiya ng Jollibee. Hindi man ako makitang lumabas, tapos bigla ako makitang pumasok dito, isipin magnanakaw ako. Paano ba? Gusto ko talaga sanang kumuha ng video. Teka lang, ha. Makita na. Paano ba? Time check muna tayo kung anong oras. Matutulog ako ng alas 10:08 or 10:08 ng gabi. Alright. Ito ang magiging tulugan ko dito. Folding bed with a starry night unan. Good night na muna sa inyo lahat. Sana maging successful to. Pagising natin ng umaga, may tawid natin yung gabi na walang nakakaalam, walang nakakita sa atin o walang sumita na dito tayo natulog sa loob ng delivery van na to na L300. Tutulog na ako.
Ulan, kaya pala ang lamig. Sobra. Tayo na lang yung natitirang sasakyan dito. Gusto kong lumabas para kunan ng video kung saan ako nakapwesto. Mag 5 AM na. 5 AM. At unti-unti nang sumisilip ang liwanag. Isang oras pa. Hanggang alas 6 tayo. Fairness masarap yung tulog ko. Wala namang nangyayalam sa atin dito. So ngayon, umuulan ng bahagya. Walang hangin dito kasi napapaligiran to ng mga buildings. Kaya hindi maramdaman yung hangin ba. May tagaharang ng hangin. So, hindi tayo masyadong naka-experience dito ng makagapit na hangin tulad dun sa Alitap-Tap Base Camp. Isang oras pa ako para masabi kung tapos na. Yung Jollibee dito sa harapan nagsara na. Wait lang, bibidyoan ko lang. Baka kasi mawirduhan kayo kung bakit ko ginagawa yung bagay na to. Hindi naman kasi ginagawa to ng mga Pinoy. Mga puti ang gumagawa nito sa ibang bansa. Yung ganitong klaseng challenge na style camping kung tawagin. Jollibee, maliwanag na Actually mga 30 minutes pa pwede na tayong umalis dito. Considered as okay ang ating stealth camping. Okay, teka lang. Maluwag ang L300 tulugan. Setapan ko kaya to. Ayan tayo. Ayan ako. Okay, susukan natin. Mga 30 minutes pa. Tapos all goods na tayo. Pwede tayong sumibat dito. Pwede tayong umuwi. Maghanap ng pwedeng pagkapihan. Woo! Ayos! Morning! Madali pa na lang panahon. Masama pa na lang panahon. Okay, let's go. Maghanap tayo ng kape. Ganda ng patak ng ulan, no? Sa salamin. Siguro kapag mas maganda yung setup ng tulugan ko dyan sa likuran, may maayos na ganun ba? Sipang ko parang papaisip ako kung isi-setup ko to, tapos ito muna yung gagamitin natin sa mga pagta-travel natin. Maluwag tsaka hindi ko naman siya masyadong, itong sasakyan to ay ginagamit ko dati na pang-deliver ng mga helmets namin. So since nag-iba naman na kami ng takbo ng hanap buhay, hindi na siya napapakinabangan na maayos, naging service na lang. So what if, diba? Kaysa nakatenga lang tong sasakyan na to, paminsan-minsan lang ginagamit, gamitin na natin pang biyahe, pang malayuan, no? Gawin na rin natin na simplified camper na hindi loud ba, na hindi nalalaman na bahay pala itong L300 na ito, no? Why not? Sige, pag-isipan ko mabuti. Pag may nakita kayong video na ginagawa na yung interior nito, ibig sabihin nun nakapag-decide na ako. I love Nueva Vizcaya. Let's go. Good morning, Vizcaya. Coffee shop naman dyan, oh. May kape kaya dito? Ay, wala. Tulog. Pantay. So, coffee shop.
No problem. Buti na lang may 7-Eleven. Miss, meron kayong good coffee? Meron? Ah, sige. Alright. Hindi talaga ako nag-sugar sa black coffee, pero nalalambot ako. Hindi ko alam kung bakit. O siguro dahil wala tayong proper na pagkain. Maayos ba? Hindi ko na-enjoy yung KFC ko kagabi. Kaya mag-sugar load tayo. What if nga kung iisipin natin, why not naman na hindi natin gamitin yung sasakyan na yan para sa mga camping adventures o tulog-tulog natin kahit saan, di ba? May alternative tayo na sasakyan na pwedeng tirahan maliban kay Botod the Camper Van. Maraming salamat sa pagsama sa akin, mga kabaliwan. Kung maabot ko dito sa dulo ng video na to, ay comment nyo next time sa loob ka magluto. Yan. I-comment nyo dyan para next time kapag ginawa natin sa ibang lugar, pwede natin gawin sa iba't ibang lugar magluluto ako sa loob ng L300.